mula sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas. Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias at magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shikaina Abalon, Shaira Gabornes, ating ding Protex, na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Bancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan ang ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website na donatenow.febc.ph. Yan po ay one word. Donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ayun po, bago po kami magpatuloy na Attorney Chona, sa napakaganda pong ating pag-uusapan at very timely, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Awit chapter 71 verse 5 to 6. Ang sabi po, Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa, maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa ay wala akong insahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Kayo po ay aming inaanyayahan na makilahok sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron ho kayong mensahe sa amin, komento, lalo na't legal na katanungan, maaari po nyo padalayan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating diskusyon ng isang napapanahon na namang topic. Kaya wag ko kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pag-asa, saan ka ba matatagpuan? Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay.
Bakit ang hirap mong tahakin? Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka? Buhay? Hanggang dito ka na lang ba? Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Tabas ng Batas. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at attorney tayo ngayon ay nasa segment na kung saan ay mag-discuss tayo no, ng mahalaga at napapanahon pa ring mga kaganapan. At alam mo, kung mapapansin ng mga kaagapay natin, tayo ay nagbabalik tanaw sa kasaysayan. Ano? At hindi na iba itong discussion natin ngayong umaga. Kaya tawagan natin itong patagalin pa. Ano ba ito, attorney? At anong connection ito sa ating ipinagdiriwang din na National Heroes Day? Oo, ang ating pag-uusapan po ngayon ay patungkol sa ang sigaw ng kalayaan. Dahil tayo ay magse-celebrate sa August 25, no? Sa Lunes po yan ang ating National Heroes Day. At kung hindi nyo na itatanong kung bakit ho tayo nagse-celebrate sa August 25 ay dahil sa every third Monday, third ba o fourth Monday of Fourth na yata, oo. of the month, no, ay sineselebrate yung tinatawag ng sigaw ng Pugadlawin. Isa hong makasaysayang pangyayari sa atin pong buhay, kasaysayan. Isa pong mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan ng ating bansa na kung saan diyan daw formal na nagsimula ang revolusyon, na kung saan ang Pilipinas ay tuluyan na ngang daw naghimagsik sa pagkakakapit ng Espanya sa atin. At alam mo natin na nangyari, no? Nag-lead po yan dun sa patuloy na revolusyon noong 1896. Ano? Kaya titingnan natin ngayon ang sigaw ng revolusyon noon at ngayon. Diba? Makikita natin na nagkaroon sa Pilipinas pala, attorney, ang daming mga pinagdaanan natin na iba't ibang mga revolusyon. Kapag sinabi ho nating revolution, ay ito po ay sa kasaysayan, ang revolusyon po ay radikal at madalas isa hong marahas at madugo, no, na pagbabago na umiiral ng nakaayusan para palitan po at baguhin ang mga bagay. So isa hong radical at kadalasan ito po ay nagko-concern ng marahas at madugo na isang pakikibaka at pakikipaglaban, no, para palitan ang kasalukuyang order, o they call it as kaayusan. At kaya nga noong 1896 na Cry of Pugadlawin or Sigaw ng Pugadlawin, bagamat, attorney, hindi ho sila sigurado pala ang ating mga eksperto kung ito ba'y August 21, 22, 23, 24, 25. Pero ngayon ay naging kasunduan na ito ay sa Lunes gawin, no? Kaya tayo ay August 25 nagse-celebrate na ito. At traditionally ito nga ay pinaniniwalaan na si Gat Andres Bonifacio at ang mga katipunero ay doon nga sumigaw sila ng kanilang paglaban at doon pa pinunit ang kanilang mga sedula. No? Ito yung naging simbolo daw ng panimula na armadong pakikibaka. No? Talagang patay kung patay. Yan yung sinasabi nila. At sa revolusyon na ito, no, na pinangunahan ng mga ng Katipunan,
ay walang sariling konstitusyon noon. Mm, No? Ang himanyal na pamahalaan ng mga panahon na yon. No, kaya makikita natin ang sa ilalim ng isang kolonyal na batas ng Espanya o kung mm, saan tayo ay colony ng Spain o pagmamayari nila, ang ginawang himagsikan ay rebellion or sedition sa kanilang yes. interpretation kasi parang bang merong isang probinsya ang Pilipinas na gustong bumaklas at umalis. Mm, No, so ang tinatawag doon ay rebellion kung ito ay merong madugo na pakikibaka. mm, Yung raising of arms na yes. tinatawag na merong sandatahan na inilalaban, no? Mm, Na may kaparusahang kamatayan doon sa panahon kaya pa na matindi ang nangyari niya. Pero ang prinsipyo ng international law, kapag matagumpay ang naging revolusyon at mm, nakapagtatag ng isang epektibo at gumaganang gobyerno as a result of this, ito ay maaaring maging lehitimo o maging mhm. legitimate. So ang isang revolutionary government na tinatawag ay maaaring mag-lead sa isang legitimate or even constitutional government katulad sa atin ngayon, no? Pero Mhm. siguro balik tanawan natin, attorney, Yes. ano ba ang mga revolusyon na nagpatatag ng revolutionary government sa Pilipinas? Oo. Kasi attorney ko sasabihin nga natin, uy, bakit nag-alsa ang mga Pilipino no sa pamahalaan noon alam po ninyo kasi mga ano ho yun, mga mananakop po rin kasi yun po. Kaya ganun na lamang ang marubdob na hangarin ng ating mga bayani, ng ating mga ninuno na ipaglaban yung ating kasarinlan po Mm-mm. laban sa mga mananakop kung kaya't nagkaroon ng revolusyon o tila sabihin nga natin pagtutol to the point of giving up their own lives para lamang ipahayag ang pagtutol sa pananakop sa atin ho. So may mga revolusyon na nagtatag talaga ng revolutionary government, kumbaga hindi lamang nag-aklas, hindi lamang nakibaka, kung hindi nagtatag ngayon ng revolutionary government na tinatawag. Kasi nga ba't revolutionary rin? Kasi siyempre walang recognition, hindi ba, mula doon sa mga mananakop. Kung kaya noong pong 1896 to 1899, Philippine Revolution na tinatawag, nariyan po yung baka maalala nga ng ating mga nag-aaral ng historia. Ito pong Tejeros Convention, 1897, revolutionary government po ni Emilio Aguinaldo. Ayan, so June 12, 1898, ito ipinagdiriwang natin bilang ating Independence Day. Iyan ay kauna-una pagkakataong idineklara ang ating kasarinlan, ang ating kalayaan. Yan Yeah. po inaganap sa Kawit, Cavite. At hindi Yeah. naman natin iyan yung para bang pinararaan lamang na selebrasyon, pero alalahanin po natin nangyari yan marami na po ang nabuwis ng buhay. Marami na Yan. ho ang talagang sinuko nila, hindi ba, ang lahat ng patungkol sa kanila, pati nga to the point of death, maging ari-arian nila, maging pamilya nila, nag-sacrifice para lamang po makamtan tong kalayaan na ito. Bagamat parang sometimes, attorney, we casually celebrate it, pero hindi po yan natin mararanasan at pagdiriwang ngayon kung hindi sa mga magigiting nating mga Yeah. kababayan, mga ninuno natin na nakipaglaban para makamtan ang kalayaan at kasarinlan. So nagkaroon din po noong January 23, 1899, Malolos Constitution. Yan. So dito nagkaroon na tayo ng sarili nating saligang batas. Ito po ang first at nagtatag din ng First Philippine Republic. Siyempre hindi Mm-mm. naman yan parang kaagad-agad may recognition din, hindi ba? Kung Tama. hindi pa to basta ang maganda lang dito, talagang pinangatawanan ng ating mga bayani, ng ating mga magigiting na kababayan na hindi, tatag na natin to. Yan. Ito ang ating Philippine Republic, atin to, hindi ba? Parang Mm-mm. despite the presence still, di ba, ng mga mananakop, ay talagang, Mhm. alam mo, ito attorney, as we discuss this, talagang mga manghaka sa katapangan ng lahing Pilipino. Yeah. Hindi lamang basta matapang matapang na may prinsipyo. Merong pinaglalaban para sa kanyang bansa, para sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad. Kaya saludo tayo at lagi nating inaalala na merong paghanga ang ating mga bayani. Ngayon, ang legal status noon, syempre,
extra legal yun. Ibig nga sabihin, labas ito sa pinaiiral na batas ng mga Yan. mananakop noon. Oo. Pero, kinilala naman ito yung sinasabi mo, attorney, kanina, na merong basihan ngayon para kilalanin ang unang republika bagamat nag-umpisa ito sa pag-aaklas sa Yes. isang revolusyon, ano? At nagtatag nga ng una nating republika at dahil doon, meron na tayo syempre saligang batas na tinatawag nating Malolos Constitution. Ito po ang kauna-unahang demokratikong konstitusyon sa Asia. Grabe, no? O, di ba? May pagmamalaki Another natin force for yan. the Philippines. Yes. Kaya nga tayo ang kauna-unahang republika daw sa Asia. Yes. At may kalakip na kaagad na saligang batas kasi mahalaga po yun eh. Paano po kasi papatakbuhin ang isang pamahalaan? Paano magkakaroon ng kaayusan sa isang pamayanan kung wala yung saligang batas? Kaya mapapansin niyo pagtatag ng unang, 'di ba, republika ng Pilipinas dito sa Asia, 'di ba? Ito nga ang kauna-unahan, meron na ring kalakip na konstitusyon 'yan. Ngayon, of course, 1899 to 1901, may Philippine-American War. Kasi nga, siyempre, hindi naman nga kaagad-agad na tayo ay makakapag, di ba? While we establish our own republic and we have our own constitution, siyempre, may resistance from doon sa mga nananakop sa atin. So, ang First Philippine Republic laban sa US, ito po ay itinuring, of course, as expected, bilang insurrection ng Estados Unidos kasi parang lumalaban ka dun sa kanilang in-establish na pamahalaan, ano? So sinasabi benevolent assimilation proclamation. Pero bilib pa rin tayo sa mga Pilipino kasi talagang tumayo pa rin sila, no, sa karapatan ng mga Pilipino na maging malaya, ano, at maging at yung kasarinlan ng bansa ay maitaguyod natin. So ito naman yung legal conflict na tinatawag, ano? Kasi may Treaty of Paris na nangyari din noong 1898 na inilipat ng Espanya ang soberenya ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kahit, take note, walang pahintulot ng mga Pilipino. Sila lang nag-usap. Yes. So parang, teka muna, buhay namin to ha. Bansa namin to ha. Ba't hindi kami kasali riyan? Diba? Kung kaya, minabuti talaga ng ating mga bayani na talaga ay hindi, ipagtanggol natin yung ating kalayaan at ang ating kasarilan at ang ating kalayaan mamuno sa ating mga sariling bansa, no? So igalang nila ang sovereignty ng Pilipinas na pamamahalaan ng mga Pilipino. Yun ang isang tinatagoy nila. So nito na ngayong 1943, moving forward, may Second Philippine Republic at itinatag naman ito sa ilalim ng Japanese occupation. So muli, tayo po isinakop ng Japan, ano? At meron din pong case, ano, na kung saan ay kinilala ang validity ng ilang akto o aksyon dahil sa doctrine of necessity pero hindi lehitimong gobyerno. Kasi nga, yan na naman. Tandaan po natin, ang konteksto, sinasakop tayo ng ibang bansa. Kaya parang yung cooperative fact, no? Oh, yun. Oo, kaya kinakailangan, tayuan mo yan, di ba? Talagang ipaglaban mo yan. Yan po ang Ko Kim Cham versus Valdez Tan. Yan po ay September 17, 1945 na decision. At moving forward again. So, ilang taon na naman yan, ano? 1986 na. EDSA People Power Revolution, nagkaroon tayo ng peaceful revolution. Tayo po ay nag-alis ng namumuno ng mahabang panahon na hindi po dumaan sa tamang proseso ng halalan at nakaupo po ang dating Pangulong Corazon Aquino, no? Kaya nga nagkaroon ng katawagan sa kanya na siya ang democracy icon kasi nga napanumbalik yung demokratikong proseso ng pamahalaan sa ating bansa nung siya po ay naihalal, siya ay nailuklok ng taong bayan, sa pamamagitan ng isang people power revolution. Revolution na naman. Revolution na naman yan. Oo, baka pero ay mapayapa. Mapayapa. Walang dumanak na dugo. I don't know how ilang taong kanyan. Nasa kolehiyo na ako niyan at talagang naalala ko yung panawagan na magtipon sa EDSA para ipagtanggol
ang ating kalayaan bilang mga Pilipino, no? Mm. Maaring this time hindi colonialism, hindi nananakop na ibang bansa, pero mga, 'di ba, mga leader natin na nagtagal ng napakahabang panahon sa pwesto na hindi naman naaayon talaga, no, doon sa ating naitakdang proseso bago pa man ang 1973 Constitution. Okay, so dahil nga merong revolutionary government pa rin noon, after ng People Power Revolution, nagkaroon ng Proclamation number 3, may Freedom Constitution tayo. Kasi dapat Yeah. laging may saligang batas hindi ba? Mm-mm. Ginamit ito bilang pansamantalang konstitusyon. Kaya po, noong 1987, meron po tayong panibagong konstitusyon na naratapika at yan ang umiiral hanggang sa ngayon. Yan. So, bagamat revolusyon, attorney, nabanggit mo nga, Yan. meron namang pagkilala ang batas. Lawyers League versus Aquino, May 22, 1986, kinilala ng Korte Suprema ang de facto revolutionary government ng Aquino administration. Yan. Kaya mabibilib ka rin talaga na sa kabila ng mga palipat-lipat na mga gobyerno dahil sa revolusyon, pero ang Korte Suprema ay nananatiling sinusunod at controlling sa kanilang mga desisyon. Kaya nga, ang revolusyon sa pamamagitan ng batas ay sa ilalim ng 1987 Constitution. Ito na. No, from a freedom constitution dahil nagkaroon ng revolutionary government, bagamat ito ay mapayapa, ay pumasok na ang panibagong konstitusyon at nagbigay ng isang constitutional government. Ito nga yung 1987 Constitution. Kaya sa panahon na natin ay hindi na kailangan baril ang gamitin natin para magkaroon ng pagbabago ang gobyerno. Yan, no? So, babala sa ating mga kasamahan dyan na mahilig pa rin maging makipaglaban sa pakikibakat armadong pakikipaglaban dahil meron na tayong revolution by the law or revolution by the Constitution. Ito ay nasasaad mismo ng Article 2, Section 1. Sinasabi that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kaya nga kung ikaw ay merong gustong isulong at merong itong suporta na nakararaming taong bayan, ay maaari mong maisulong ang iyong reformang na gawin. Nagpapakita rin sa 1987 Constitution ang kapangyarihan ng tao na i-amyenda o rebisahin ang kanilang konstitusyon. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng Kongreso, sa 3/4 vote ng mga miyembro. Ito rin yung tinatawag na Constituent Assembly or magkaroon ng CONCON, yung Constitutional Convention. At ang isa sa mga innovative talaga na provision is yung People's Initiative. Tama. Na sa pamamagitan ng 12% boto ng mga taong bayan nationwide at least 3% kada distrito, legislative district, ay maaari kayo mag-initiate ng mga batas at the same time pagbabago sa ating constitution. Sa Article 60 naman, Section 32 ay pinapakita yung tinatawag na initiative and referendum. No, yung kaninang pinag-usapan na People's Initiative, ito yung para sa konstitusyon. Ang initiative at referendum, ito naman yung direktang paggawa at pag-alis ng batas na mula mismo sa taong bayan. Tandaan natin yan, pwede pala tayo magpanukala ng batas ang taong bayan, pero ito ay through an initiative and referendum. Meron din patuloy na pagkakaroon ng mga eleksyon ayon sa Article 7, Section 4, yung ating right to suffrage ay isang mapayapa na transition ng liderato sa ating pong bayan. At syempre, ang mainit pa rin na napag-usapan pa rin hanggang ngayon ay yung impeachment. Ang taong bayan ay meron ng kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment either sa kanilang sarili na endorse ng isang member ng Congress o ng House of Representatives or ang mga representante mismo ng gobyerno ay maaari silang mag-file ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable officers. And of course, ang tinatawag na presidential succession sa oras ng ito ay nababakante. No? Malinaw na ang ating vice presidente
ay maaari ho siyang mag-take position kung magkaroon po ng vacancy. Ang example po na to sa history natin, no, ang ratification po ng 1987 Constitution ay nagpapakita na mula sa isang revolusyonaryong gobyerno na sinasabi niya hindi dumaan sa constitutional process sa pagtatayo ng bagong gobyerno ni dating Presidente Corazon Aquino dahil ito'y revolutionary government ay Mm. nung rinatify po ang panibagong konstitusyon na to ay naging constitutional government Yes. muli, no? Yes. Kaya napakahalaga natin makita yung mga dynamics na yan sa atin pong mga talabatasan. Mhm. Kaya etong people power ay kinilala kasi Mm-mm. napaka-peaceful, walang dumanak na dugo sa EDSA. Talagang alam mo, attorney, Mm-mm. masasabi mo talaga it is divine Yeah. providence. It is the Lord who kept us all safe. Alam po Mm. ninyo, it could have gone worse. Pero napakabuti ng Diyos at talaga pong pinangunahan pa rin niya bagamat hindi nga technically napaka-peaceful nung transition, no? Kasi may resistance pa rin. Pero the fact na yung ganong karami na tao na nag-gather sa EDSA at bilang pagtutol sa pananatili ng mga nasa poder nung panahon na yon, talaga po namang hindi ba? Hindi talaga Mm-mm. gawa ng tao yan. Sa Panginoon Amen. po talaga yan. Kaya ang papuri God's natin power. lagi sa Panginoon. Yes, Hindi it's lang God's people. power. Yes. Oo, na nag-manifest lang marahil doon sa mga tao, no? So, Mm-mm. kinilala po ito. Alam niyo nakilala nga ang Pilipino for, 'di ba? For once. Naging very proud ang mga Pilipino holding their Philippine passport wherever they go kasi nabalita po tayo sa buong mundo dahil nga sa peaceful na people power revolution na ito. So kinilala bilang simbolo ng isang mapayapang pagbabago. In fact, Mhm. mula roon ay meron ding mga nabuwag na Mm. mga sistema doon sa ibang bansa, sa Europe, maging dito sa Asia, na kung saan sila ay na-encourage sila, na-embolden sila nung Mm-mm. nangyari sa atin dito sa Pilipinas. Napapaloob nga po dito sa ating preamble ng 1987 Constitution ang katotohanan na while sinasabi na we the Filipino people, tayo ay may pagkilala sa ating kapangyarihan bilang mamayang Pilipino, pero hindi po doon nagtatapos. Kasi sinasabi, imploring the aid of Almighty God. Hinihingi natin ang tulong Mm. ng makapangyarihang Yeah. Diyos Amen. sa ating mga buhay bilang mga Pilipino. Sabi pa nga rito, in order to build a just and humane Humane society society. and Mhm. even establish a government. Di po ba? Ito ang bunga ng people power at nagpapasalamat Mm. tayo sapagkat sa pabor ng Diyos ay nailagay natin mismo sa ating saligang batas sa panimula pa lamang Yeah. ang pagkilala sa isang makapangyarihang Diyos. Kaya, Amen. attorney, sino magsasabi na hindi dapat pinag-uusapan ng Diyos sa public square, di Oo, ba? hindi nila naintindihan yung konstitusyon. Oo, nandun mismo po yan sa Constitution, sa saligang batas. Yung Mm. prominence and sovereignty of our Almighty God ay naririyan. At talagang Mm. nakaka-proud sapagkat baka tayo lamang konstitusyon, may ganyan, hindi ba? So, salamat at nailagay po yan. Ngayon, ang tanong, kung magkakaroon ba ng ganong parehong sitwasyon, dapat ba tahakin natin muli ang landas ng people power o manatili tayo sa proseso ng batas? Siyempre, Mm. dahil po ngayon, meron tayong saligang batas, may mga umiiral na tayo ng mga pulisiya, dapat po, yun ang ating sundin, hindi naman, kasi attorney, magkatapos noong People Power 1 na tinatawag, nagkaroon ng People Power 2. Mm. At meron ding isinulong na People Power 3. Alam po ninyo, kung hindi yan Mm. kakasihan talaga ng Lord, ng ating Yeah. Panginoon, hindi po siya magiging ganong katagumpay. Po? At hindi Tama. pwedeng paulit-ulit na ganoon ang ating gagawin. Kaya nga po, paano ngayon? Ang tinatawag na revolution kung merong mga pag-aaklas o merong mga pagtutol. Meron po tayong tinatawag na information revolution. Uy, meron palang ganun. So ito po yung Executive Order number 2 na ito po ay naisulong na promulgate noong 2016. Ito po yung Freedom on Information sa lahat ng executive departments.
transparency laws. Meron na po tayo niyan. And of course, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 1319. So yan po yun. At meron din tayong tinatawag na economic revolution. May mga reforma po sa agrikultura na pag-usapan natin ng nakaraan. Ano po, patungkol sa CARP, nasa saligang batas yan. Meron din pong reform law sa businesses at maging social services. Ito po ay hindi pa naman naka-fix, attorney. Ito ay patuloy na nagkakaroon ng adjustment sa mga polisiyang ito para mag-adapt tayo sa kapangangailangan ng panahon. At ito ang isa sa mahalaga, kung hindi pinakamahalaga, values revolution. Yun. Bakit po? Ito po ang pagbabalik, di po ba? Pagbabalik loob natin. At pagbabalik sa biblical at moral values sa pamilya at lipunan. Alam niyo ho ba na yung mga bagay na yan, meron ding sinasabi ang ating saligang batas na lalo na sa pamilya, sa Article 15, meron po sinasabi na karapatan ng mag-asawa na itatag ang kanilang pamilya base sa kanilang religious conviction. So meron hong mga pagkilala sa ating religious rights, sa ating biblical and moral values. At nawa, yan po ang ating maitaguyod sa ating mga pamilya at sa ating mga paaralan, sa ating mga pampublikong mga tanggapan, at even, alam ko may mga private na rin, sector groups na nagpo-promote na rin ng values and moral education para sa kanilang mga empleyado. So, yan po ay mayroong basihan sa batas. Ngayon, attorney, doon na tayo sa mahalagang parte ng ating discussion, ang biblical perspective. That's right. Tama po. At naalala ko nung ako ay medyo mas kabataan pa. Meron kaming grupo na tinawag naming Kabataang Bagong Buhay na ang aming motto na aming sinisigaw sa pagbabago ng lipunan sa sarili simulan. Ay, Kaya ganda. napakahalaga niyan dahil maintindihan natin na hindi lamang revolusyon ang nagdadala ng pagbabago sa bayan, pero ang tinatawag natin na revival sa puso ng tao. Ang muling pagkabuhay sa ating spirito. At sinabi nga ng banal na kasulatan sa Proverbs 29 verse 2, si Haring Solomon mismo nagsabi, "When the righteous increase, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan." So, ang isa sa mga nagiging dahilan ng patuloy na pag-aalsa ng mga tao ay kapag talamak ang kasamaan mismo sa pamamahala, At paalala yan sa atin, At sinabi rin ng Romans chapter 13, sikat na sikat ito, that all governing authorities are ordained by God. God ordains governing authorities. Ang Diyos ang siyang nagtatalaga ng otoridad sa atin at dapat kinakailangan natin itong respetuhin na naaayon sa batas maliban na kung ang gobyerno na to ay mismong sa Diyos lumalaban. Kapag inuutusan kang gumawa ng mga bagay na malinaw naman na pinoprohibit ng Diyos para sa iyo, ay kapag ikaw ay inuutosang pumatay, inuutosan na sumamba sa ibang mga Diyos, ito'y labag na sa iyong pananampalataya, that's the only time na sinasabi natin na tayo ay kinakailangan mamili na sumunod sa Diyos rather than sumunod sa tao. Pero liban dyan, tayo po ay susunod sa tama pong injunction po ng salita ng Diyos. Sinabi rin ho ng Acts chapter 5 verse 29, we must obey God rather than men. Tandaan po natin, tayo ay sumusunod sa tao alang-alang po sa ating pagsunod sa Diyos. Pero kung ang atin pong pagsunod sa tao ay nagdadala ho sa atin sa pagsuway sa Diyos, automatic na po yan. Dapat ho alam natin kung kanino tayo naglilingkod. Sabi ho ng Ecclesiastes chapter 3 verse 8 naman, there is a time for war and a time for peace. Nakikita natin na may panahon po talaga para sa paglaban. Pero meron din ho tayong mga panahon para tayo ay tumayo at may makipagkasundo din po. Pero napakahalaga ho, pagtandaan natin ang sinabi ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom or there is liberty. Ang tunay pong kalayaan ay wala po sa kalayaang politikal, pero sa kalayaan sa ating puso, sa kasalanan
at sa ano pa hong mga pagkakabihag sa mga bagay na naglalayo sa atin sa layunin ng Diyos sa buhay natin. True Mhm. freedom is being able to submit yourself fully to the will and to the power of God. Kaya nga, bagamat ang sigaw ng pugadlawin ay sigaw ng kalayaan noon, Mhm. ngayon ay dapat ang sigaw po natin ay ang paggamit ng ating mga karapatan at ang tamang proseso ng batas para ho sa Yes. ikabubuti po ng bayan. Tama. Dahil po, alam niyo yung kalayaan, hindi po natin dapat na, 'di ba, pinagwawalang bahala, or Mm. we take it for granted. Kasi po, lalo na po, yung kalayaan natin sa pananampalataya, hindi po lahat ng bansa ay mayroong ganyang kalayaan na katulad sa atin. Kaya pagpasalamat po natin sa Panginoon ang lahat ng kalayaan at biyaya na ito na ating tinatamasa ngayon sa pamamagitan din ng mga taong ginamit niya noon na nakibaka para sa ating kalayaan. Okay, so sa amin hong pagbabalik ni Attorney Chona, no, mula ho sa kalayaan, ay sasagutin na ho naman namin ang inyo pong mga katanungang legal sa ating hong pagbabalik sa atin pong blockbuster segment na Payo de Asunto. Kaya wag po kayong aalis, babalik po kami dito lamang sa Dapas ng Batas. Tapas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas kung saan tayo ay dadako na sa ating pong blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan ho namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal. Kaya pakinggan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. May nagnakaw po sa bahay ko ng almost 50,000. Kitang-kita sa CCTV yung mukha ng nanloob. Ang tanong ko po, ano po ang legal action na dapat gawin at ano ang maaari pong ikaso sa taong ito? If ever na makukulong, gaano katagal ang kulong na ito? Ayan, attorney. Ang kanyang tinatanong ay may kinalaman sa kaso sa isang magnanakaw, ng pera, almost 50,000, at nakuha na ng CCTV, kaya't mayroong ebidensya, ngayon, ano nga ba namang mga kaso ang pwede rito? Kasi meron pong mga karampatang krimen, na matatawag tayo, depende sa elemento, po. So, hindi lang po nalinaw rito kung ito po ba ay tao na kilala ninyo, naglilingkod sa inyo, kasama ninyo sa bahay, katrabaho ninyo. Kasi po, medyo maiiba po ang krimen, na masasabi natin pwede ikaso at nalabag niya po kasi ang batas, pwede pong qualified theft yon. Pero, pwede rin naman na kung hindi ganun ang sitwasyon, robbery, attorney. So, ano ba ang mga ilang panuntunan ng batas para naman mabigyan natin ng guidance ang ating listener kung ano talaga ang maaaring maikaso niya? Yeah, tsaka tinatanong niya yung penalties, Tama yung sinabi mo, attorney.
kung depende kung ano ang klaseng panghihimasok o pamamasok. Ito ay tinatawag na robbery sa revised penal code kung ang pumasok sa bahay at kinuha ang pera gamit ang force or intimidation, o kung nanloob ho ito sa gabi, o ang Yes. susi pinagdaanan po nila sa bintana ay pasok po ito sa robbery in an uninhabited house, no? Ito po ay merong nakatira. Pero kung ito naman po ay wala hong puwersa na ginamit sa tao, o wala hong puwersa na ginamit sa bahay, ibig sabihin pumasok lamang at nanguha, at o kaya nandoon na sa loob ng bahay at nanguha dahil siya po ay kasambahay at kasama ho niyo sa bahay, maaari pong ito ay qualified theft kung ginamit po niya ang tiwalang ibinigay sa kanya. Kaya qualified siya kasi hindi lang siya simpleng theft, pero qualified siya. Meron ding mga ibang konsepto katulad ng trespass to dwelling na kung saan siya ay pumasok. Ito yung tinatawag na trespassing minsan. Trespass to dwelling na kung saan pumasok na walang pahintulot, whether may ninakaw siya o wala. Pero kung siya po ay may ninakaw, ayan po, maaari po yung may qualified theft o kaya naman po robbery kung siya po ay meron pong kasamang paninira. So, kung robbery po, ang penalty po na to ay maaari pong, depende kung lumagpas po sa 22,000 pesos ang kinuha, ay 6 years and 1 day hanggang 12 years. Plus meron hong dagdag na 1 taon sa bawat 10,000 sobra sa 22,000. Okay? Pero sa 50,000 po, nalampas po sa base threshold, pero dahil merong dwelling, pwede mas mabigat pa po ito. Kaya kung qualified theft naman po, mas mataas po ito na 2 degrees higher sa isang ordinary theft. No? Na ang penalty mo na to ay isang prison mayor, o ibig sabihin katulad din 6 years and 1 day to 12 years, at tataas pa ito dahil ito po ay qualified. So, tingnan po natin, i-report niyo po yan, gumawa kayo ng affidavit at isang pa po ninyo ito sa kapulisan or idiretso niyo po sa piskalya. Yan, kaya't maliwanag na alam po ninyo sa atin kasi parang pag nanakaw yan. 'Di ba? Parang generic pero hindi po sa batas kinakailangan po ma-satisfy kita na yung mga elemento ay naroroon sa pangyayari bago po masabing theft ba yan, qualified theft ba yan, robbery ba yan, mas di ba? mabigat pala pagkakatiwala mo. Oo, yes. Kaya po, ayan. Pero mainam po na tayo ay magkaroon ng kaukulang pag-iingat. Po? So, pakinggan naman natin. Ito pang isang katanungan mula sa ating listener. Meron po akong bagong paupahan. Tanong ko lang po, yung 2 months advance at 1 month deposit, yun na po ba yung 3 months silang hindi ay pwede na silang paalisin sa paupahan ko? O bukod po sa down payment, ito po ay may 3 months pa silang palugit bago umalis? Thank you po. Ayan, attorney. So, ito ay patungkol naman sa renta, no? Yeah. At bakit ba, sabihin natin, lagi pong merong 2 months advance and 1 month deposit, iyan naman po ay legal, yan po ay parang industry practice na rin yan, Kasi po ito po ay nakikita rin naman natin sa Rent Control Act, At dahil po ang isang landlord o isang nagpapaupa ay maaari pong mangolekta ng maximum 2 months deposit, 1 month's advance, at ito po ay mga security deposits, At bagamat yung 1 month deposit na yan ay para nga doon sa mga renta, renta na hindi maaring makaligtaang bayaran, iyan po ay pag-cover doon sa month na yon actually iba nga, attorney, first month ng stay, yun na yun yun na ang panagot doon. At yung 2 months advance naman, yun yung security deposit na tinatawag natin na protection din ng mga landlord in case po na may property damage or syempre, meron pong mga utilities pang maiwan na bayarin. At dito po sa sinasabi na kung pwede bang yung 2 months advance, 1 month deposit na hindi na ibigay, pwede nang paalisin doon sa paupahan. Unang-una po,
dahil meron namang basihan sa batas yan naman po ay industry practice na rin, ano ho. Ano ho ba nakasaado sa kontrata rin ninyo, no? Dapat malinaw doon na kung hindi sila makakapagbayad ng 2 months advance and 1 month deposit, magiging dahilan yun para hindi po matuloy yung inyong contract of lease. Ano ho? Kaya depende po yun. Ang aming suggestion talaga po, lalo't bagong paupahan ito, ilagay niyo po in writing para po malinaw sa bawat partido kung ano-ano mga obligasyon at ano ang magiging consequence kung hindi po masusunod yung mga nakasaad doon sa contract of lease. At kasi attorney, may sinasabi siyang down payment, ano? At ito ba ay 3 months na palugit ba daw ang kailangan bago umalis? Ano ho? So basically po talaga kung ano rin yung nasa kontrata ninyo, no? But we have to make a distinction about yung down payment na sinasabi niya at saka yung 2 months advance, 1 month deposit na nabanggit din niya, di ba? Kasi pagka sinabi pong ito yung advance, ibig sabihin pangunang renta. Pag natapos na yung pangunang renta ng 2 buwan, yung ikatlong buwan, kailangan magbayad na po. Ngayon, hindi ho automatically na pwede mong i-apply yung deposit dahil yung deposit yun dapat sumagot doon sa mga kapag katapos po ng rental contract term, pag mayroong mga nasira, mayroong mga bayarin na bills na hindi ho nabayaran, yung deposit po ang ina-apply. Pero minsan ho kasi napag-uusapan at napakikiusapan na meron naman po akong deposito sa inyo, baka pwede niyo pong i-apply. But generally speaking, ang deposito po ay hindi ho ina-apply yan sa renta. Ano po, kapag kayo po ay hindi ho nagbayad ng inyo pong renta pagkatapos dun sa buwan na kung saan ang deposito ninyo ay nagamit na, dapat na magbayad. magbayad. So magkakaroon na ho kayo ng arrears na tinatawag. So, pero baka ho pag-usapan nyo naman at baka naman pumayag po ang inyo pong landlord. Ayan. So bigyan daan na lamang natin ang isa pang katanungan at ang sabi dito ay nako, ito naman nasagi siya, no? So sabi rito, nakapark po ang motor ko sa proper parking area. Talaga in-emphasize na yan, ha? Then may lasing na nakasagi naman ng motor ko. At nag-usap naman po kami at sa hindi makapag-unawaan, nakapag-blatter po ako o nagpa-blatter ako sa police verbally. Inamin niya, siya ang nakasagi. May witness din. Sa police station, nagkasundo kami. Napupunta po kami sa kasa para magpo-quotation ng replacement. Ibig sabihin, medyo malaki-laki ang damage kasi i-replace. Pero hindi po siya sumipot. Tinext ko, then walang reply. Ano po ba ang pwedeng next na gawin? Pwede ba itong kasong malicious mischief? So may idea siya, no? Kung ano. But unang-unang gusto po namin sabihin, of course, dahil may parang paunang pag-uusap, mayroong parang kasunduan nga, magkikita kayo sa kasa, padala niyo po muna ng demand letter, no? Na meron kayong usapan, hindi siya sa tumalima doon sa usapan, meron siyang obligasyon sa inyo, dapat po na tumugon siya. At kung hindi, naku, ayan na, attorney, papasok na tayo sa kasuhan nito. So malicious mischief ba to? Or ito ay reckless imprudence resulting to damage to property? Depende po yan, di ba, attorney? Kung ang malicious mischief ay nasira ang gamit, pero ito ay may mali siya o sinadya. So kung ito ay sinadya, maaari sigurong malicious mischief, pero mukhang ang sinabi mo ay nasagi lang. So baka ito naman ay reckless imprudence or damage to property through reckless imprudence or reckless imprudence resulting to damage to property. So normally ito po ay maaring criminal case, pero ito po ay napag-aayos din sa pamamagitan ng pagbabayad po ng danyos perwisyo. So kasama po yan sa inyo pong kailangan patunayan magkano ang inyong ginastos sa pagpapagawa at yung perwisyong naidulot, katulad hindi nyo nagamit ang inyong sasakyan, kaya napuwersa po kayo na hindi magtrabaho at nawalan po ng kita sa trabaho o sa negosyo. Kasama po yan sa inyo pong damages. Yan na lamang po ang ating matatalakay na katanungan. Sa mga hindi po nakapakinig ng buo sa ating kasagutan, pwede niyong balikan yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas 702, Tabas ng Batas FEBC, o hindi po kaya ay 702 DZAS-FEBC Radio.
Ayan, kaya kung hindi ho namin nasagot ang iyo pong mga katanungang legal ay subukan niyo pong bantayan ito sa susunod Oh, pong mga yes. Sabado na Sabado. kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyo pong mga katanungang legal. Ngayon naman po ay datako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na kami po ay muling makapagbulay-bulay hindi lamang ng batas ng aming pong history. Yes. But Lord, more than that, Lord, we remember your promises, Lord, that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Nang iyo pong Espiritu ang siyang tunay nagpapalaya sa amin sa sumpa ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. At yun din, Panginoon, na there's no amount of revolution, Lord God, that could actually free us, Lord God, except, Lord, by your blood and by the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yes, Lord. That whom the Son sets free is free indeed. Salamat, Lord, sa lahat po ng mga nakapakinig at sa mga may pangangailangan, Panginoong legal, ikaw, Lord, ang kang umabot sa kanila. Hindi man namin sa Lord masagot ang lahat ng katanungan, pero Panginoon, ikaw ang kanilang maging pagtanggol. Ikaw, Panginoon, ang mag-encourage sa kanila, Lord, sa panahon na wala na po silang matakbuhan. Sa iyo namin, Panginoon, itinatalaga ang aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube, at via sa atin pong TV sa Channel 185 sa GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.